May sombrero. Okay. Hello, Nay. Magandang araw po. Nay, napanood niyo po ba yung November 18 o 17 na pinagsasabi ni Senador Amy sa ating Pangulo bilang kayo po ang loyalista? Ano po ang makukomento niyo doon? Manang Amy, ay minamanang pa ba kita? Hindi na. Nawalan kami ng gana sa iyo, sa totoo lang. Stress kami sa iyo. Isipin mo, nag-umpisa kang tumakbong senador. Sinuportahan ka namin kung saan kami nakakarating dahil kapatid ka ni Apulaka, ni PBBM. Gayon pa man, itong huling eleksyon, dahil kapatid ka ni PBBM, binoto ka pa rin namin, kaya ka pa rin nanalo sa Senado, kaya nakapasok ka. Tapos ganyan ang gagawin mo sa kapatid mo, wala kang galang, traitor ka sa pamilya ng Marcos. Eh yan ba ang totoong Marcos? Ang alam kong Marcos mababait eh. Kasi nakamulatan namin ang Marcos talaga eh. Mababait sila. Wala akong masabi. Sa totoo lang. Mga ninuno namin, pinakwento ang ultimo tatay ni Apulakay. Kaya alam na alam namin ang ano ng Marcos. Kaya ikaw Manang Amy, ay Manang Amy pa ba, babawiin ko ulit. Hindi na kita minamanang. Amy Duterte na ba? Amy Duterte nga, o totoo, Amy Duterte na lang. Nakakahiya ka sa totoo lang. Hindi ka naawa sa pamilya mo. Dignidad ng kapamilya mo, hindi mo iniintindi, kundi pan sarili mo lang. May something kayo ni Duterte ba? At ganyan na lang ang pag-aano mo kay Duterte, sa mga Duterte. Abay, palitan mo na yung apelyido mo, huwag mong dalhin ang Marcos at kahihiyaan ka ng Marcos. Sa totoo lang. Nakakahiya ka. Tinatatwa ka namin mga loyalista. Wala kang kwentang kapatid. Wala kang kwentang anak. Napakabastos mo, napakawalang hiya mo. Lahat na yata nasa iyo na. Asan ang dignidad mo? Maawa ka sa pamilya mo. Sa nanay mo matanda na. Tapos ganyan ang ginawa mo. Hindi ka naawa, hindi mo binigyan ng kahiyaan ang kapatid mo. Presidente siya ng Pilipinas. Hindi mo binibigyan ng kahiyaan na dapat sinusuportahan mo eh. O may sariling agenda ka kaya ka ganyan. Ano, kung tatakbo ka ng Vice President o President, hindi ka mananalo. Huwag mo nang pangarapin na pumasok pa ulit sa politika at hindi ka na namin iboboto. Binaban ka namin sa mga loyalista. Wala ka na sa amin. Yung mga nag-Sara Duterte, yun ang boboto sa'yo ng mga loyalistang baliktad, mga traidor na loyalista. Hindi totoong loyalista yung mga ganun. Pag sinabi mong loyalista ka, manindigan ka. Dahil Marcos ang pinaglalaban dito. At walang ginawang masama ang Marcos. At si PBBM lahat ginawa niya, puro siya trabaho. Hindi niya kayo pinapatulan, ano man ang inyong paninira sa kanya, lahat-lahat ginagawa niyo ang paraan. Pero pinatulan ba kayo? May narinig kayo sa kanya? Wala. Kundi bagkus iniisip niya kung paano ang iangat ang Pilipinas. Kung paano iangat ang mga kapwa Pilipino. Maiangat ang pamumuhay natin, mga Pilipino. Ganun pa man ginagawa nyo. Anong ginagawa nyo? Pilit nyo binabagsak. Ano bang gusto ninyong mangyari sa ating bansa? Ang malugmok ng tuluyan? Itataupo nyo si Sara. Anong kwentang si Sara? Anong nagawa ni Sara? Kundi maglustay ng pera ng taong bayan. Pera ng bayan. Nakawin. Silang mag-aama, silang mag-anak. Puro pagnanakaw ang ginawa sa ating bansa. Patayan dito, patayan doon. At ikaw, Sara din, kabilang ka na sa EJK. Isa ka rin founder ng EJK. Hindi nakarating na ano. Si Amy din, ano rin siya, kasabwat din siya, pati sa Pugo. Kasabwat ka. Amy, gumising ka, nakakahiya ka. Huwag kang ganyan. Maawa ka sa mga anak mo. Sa nanay mo, matanda na. Kung nanay mo nga, o maring nanay mo nga, okay sa mga kapatid mo. Nakakahiya ka, sa totoo lang. Imulat mo na, buksan mo ang iyong kaisipan. Wala kang kwentang kapatid, wala kang kwentang anak. Hindi ka dapat maglingkod sa bansa dahil traitor ka. Salot ka ng ating bansa, kasama ka ng mga Duterte. Nakakahiya ka. Gising mga kababayan. Huwag niyong ipagpilitan na Sara Duterte ang uupo. Dahil walang mangyayari sa ating bansa. Kawawa ang ating bansa pag naupo ulit ang Duterte. Mga bobo na lang kayo. Mga walang utak. Gamitin niyo utak niyo. Hindi yan ganyan. Puro kay pera-pera. Anong mangyayari sa inyo? Puro kay pera-pera. Alis ang sombrero natin. Pinapares? Pulo tayo. Na?
Naalis ang sombrero natin. Baka bawal na nakasombrero. Bakit? Bawal, baka nakabawal na sombrero. Wala. Kailangan Na? alisin. Aywan ko lang. Tingnan natin mamaya. Ang Di ano. ba ka mag-prayer meeting? Kasi itong Pilipino ako kay Imelda Papin to eh. Oo. Kay Imelda Papin itong Pilipino ako eh. Baka protocol nila yun, sumunod na lang Oo. tayo. Sulit naman yan. Oo. Kasi si Ma'am Imelda Papin ay Ano ni appointed Imelda Papin to? Pasalamatan. Enjoy po kayo, ma'am. Sponsor sa programang ito. Hindi na siguro i-live to. Jollibee, McDonald's, Hmm? Robel Hindi na siguro i-live to. Andiyan ang Hindi nga, bawal. Hotdog, Tapang King, Wala talaga. Siomai King, Potato King, Ocha Milk, Idol, at iba't iba mga food cards. Ayan po, matatandaan po natin na sinasabi ng ating MC na 19,000 yung mga kabataan na bibigyan ng maagang pamasko ni PBBM, no? Mga kababayan. So, Mr. President, makikita niyo po sa ating level na dito po ang ating 78 na DepEd schools across the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron din po tayong 56 na satellite centers mula sa DSWD sa iba't ibang panig ng bansa. At meron po mga gusto magbigay sa iyo. Amin pong tinatawagan ang Regional Center for Women mula sa Wari-Wari, Iloilo. Nasaan po ang ating Regional Center for Women mula sa Wari-Wari, Iloilo? Okay, ano po ang gusto niyo sabihin sa ating unang pamilya? Nandito po si Mr. President. Papa mo, ikakopin, papa mo. Okay po, meron din po tayo mula sa Regional Rehabilitation Center for Youth all the way po from La Union. Nasaan na po ang Regional Rehabilitation Center for Youth mula sa La Union. Hi boys! Hello! Okay, nandiyan po ang ating Regional Rehabilitation. Mga kababayan, sa sobrang daming kabataan, no? Hindi kinaya ng airpam yung pagpakuha nito. Talagang bumigay dahil sa sobrang daming bata pa naman, no? Inuyog yung, ayan, no? Kaya mo naman, hindi na kayanan, talagang nawalan ng hangin, naubos yung hangin nila. Ang kabataan hindi naubusan ng hangin, pero naubusan ng hangin yung ating airpam. Na problema yung hindi kinaya ng kabataan. Naubos yung airpam natin, yung hangin ng airpam, pero yung hangin ng kabataan tuloy-tuloy. Huwag yan, be, kay masira, be. Kaya mo naman, pati bisikleta ay pinasok din sa loob, kaya nawalan talaga, naubos yung hangin nila. Kasi yung laki na yan, isipin nyo lang, napakuha ng kabataan, no? Ito, ang laki nito kanina, pero napakuha, dito muna kayo mga bibi. Lipat muna kayo ng ibang laruan, no? Grabe talaga. So, sobrang excited na kabataan. Napasabog nila yung napakadaming hangin yan kanina. Napakasaya kanina, pero napasabog nila yung hangin. Sa dami nila talagang dinomog, kinuyog yung mga palaruan dito ng kabataan, mga kababayan, no? Isipin nyo na lang itong mga kabataan pala dito. Ang akala ko ito ay NCR lang, hindi pala Luzon, Visayas at Mindanao ito. Nalaman ko lang dahil mayroon akong nakausap at mayroon ang mga announcement dito ng mga taga Palo, taga Alang-Alang, taga Dulag, taga Samar, taga Calbayog, no? Ito po yung mga home, ano ba tawag niyan? Mga home, mga nag-aalaga sa mga kababayan natin, mga kabataan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano, mga nasa panguna ng DSWD. No, shout out pala sa ating secretary kay Gatchalian, no, DSWD secretary. Ayan. Kaya pala napakadami itong kabataan, mahigit 3,000 kasi Luzon, Visayas at Mindanao pala ito, no? Naging malaya sila dito sa lahat ng oras ngayong araw na ito, no? Maganda nga kasi